ayaw mong magbayad, ayaw mo ring mag-surrender ng sasakyan. So, ganun ha, ipapa-SPG na kita. Paabangan ko na yan sa SPG. Hindi mo na magagamit yan. Kasi, pag ginamit mo yan, papahuli ko sa SPG yan. Oh. So, ito bang mga ganitong pananalita o pananakot, totoo ba to? No? So, may pupunta sa inyo, halimbawa, 1 month past due ka pa lang, pinuntahan ka na, tapos sasabihin sa inyo, pag hindi mo sinorender yan, ipapa-SPG kita. So, alam nyo mga karepo, yung mga ganyang sistema, dumadami na lumalapit sa akin, no? Kaya gusto ko na rin pag-usapan na totoo ba o tama ba na na ipapa-SPG na nga ba kayo? No? Sabi ng iba na ito parang raw, pananakot lang. So totoo ba 'yon? Pananakot nga lang ba? So yung mga subscriber natin diyan, no, gusto ko rin makita yung comment ninyo kung tama ba na kapag hindi mo sinurrender, hindi ka nagbayad, ipapa-HPG ka na. So, mamaya ko sasagutin yung tanong na yan. So, gusto kong kunin yung mga comment, no? Medyo halukayin muna natin yung mga dahilan bakit ka nga ba ipapa-HPG na. Dahil ba ito ay hindi ka nakakabayad? Dahil ba ito ay hindi ka ayaw mong mag-surrender ng sasakyan? So marami na rin na nakaranas ng ganito, kaya gusto kong i-vlog, no? Ngayon, yung mga ganun tanong, siyempre, paulit-ulit ko na lang din sinasagot. So, ngayon, siguro, mababawasan yung magtatanong sa akin na sinasabi, sir, ipapa-HPG na daw kasi ako eh. Kaya ang tanong nila sa akin, totoo ba na may HPG na ako? No? Tapos meron ito, kanina lang, kausap ko, ang sabi naman sa kanya, ipapakulong na raw siya. So ito kakaiba, no? So iba-ibang mga pananakot, no? Na may katotohanan ba to? At ito ba pwedeng mangyari? No? So marami tayong mga kababayan na naka-experience na ng ganyan. At halos halos sa isang linggo, meron na mga nagtatanong kay Repoman PH na kung totoo ba yung mga ganong pananakot. So bakit ko sinabing pananakot? Maaring totoo, maaring hindi. Ngayon, dapat ka nga bang matakot? No? And of course, no? Pinaman sa kanya, ipapakulong na raw siya. And of course, kaya natin napag-uusapan ito, totoong nangyayari po ito. So, ako po, nakakapagsalita sa inyo ng mga ganito dahil po sa mga experience, sa mga lumalapit kay Repoman, about their car loan problem. So, hindi naman ako dito magsasalita sa inyo ng walang katuturan o maaring pangsarili ko lang na pananalita. No? Ito, experience ko ito, no? At experience din ng mga lumalapit kay Repoman.
Yan. Totoo nga ba na pwede kang makulong? So, syempre, pag sinabing ng repoman, papakulong kita, teka muna, ano ba yung mga pinail mong kaso? O, pag sinabi ng repoman na ipapa-SPG kita, teka lang din muna, ano na ba yung mga ginawa ninyo para para ipa-SPG nyo ako, no? So sa mga nandiyan dyan, pwede po kayong magtanong kung ano po yung inyong kung ano po yung inyong suggestion, no? Kung ano po yung inyong comment kung talagang ipapa-HPG na po kayo. Ngayon, pwede rin natin pag-usapan. So, habang medyo pinaparami pa natin yung iba nating mga viewers, pwede rin natin pag-usapan kung meron kayong tanong about your car loan problem. Alam nyo, itong issue na ipapa-HPG, sinagot na rin ito ng mga yung mga may nakakakilala sa sa HPG personnel. Actually, yung ibang kakilala ko, parang medyo naiinis o nagagalit kasi nga ginagamit yung kanilang yung kanilang grupo, yung HPG na panakot, no? So parang hindi rin sila conforme dun sa ginagawa ng iba na ipapa-HPG na kita. So hindi naman ganun katanga yung ating mga kapulisan na basta-basta na lang maniniwala na okay, basta-basta na lang na pwede nyong gamitin yung kanilang pangalan, yung pangalan ng HPG na panakot, no? Mega love shoutout dun kay Michelle M. Balye. Salamat sa pagpunta mo rito. So, ayun sa mga bagong nandiyan, yun nga po yung aking topic ngayon na kung hindi ka nakabayad at naniningil, halimbawa, yung iba, karamihan kasi, 1 month past due, 2 months past due, ipapa-SPG na kayo. Totoo ba yun? Kasi totoo lang, yung iba kasi may kakayanan pang magbayad, kaya pang i-update. May mga tumatawag sa phone, yun ang laging panakot na ipapa-HPG. So, pasensya na kayo dun sa mga kasama ko sa trabaho. Kailangan ko rin sagutin ito kasi dumadami na. Ngayon, pati naman din yung mga kapulisan, natatanong din naman sila kung totoo ba. So, siyempre, halos parehas kami ng sagot. Ayun, sa inyong palagay ba, sa mga viewer natin, ano ang inyong may comment kung totoo ba na ipapa-HPG na kayo kapag hindi kayo nakapagbayad? So, gusto ko rin makuha yung inyong yung inyong nasa isipan kung totoo ba ito. So, kung wala kayong may comment, siguro, sasagutin ko na po yan, base ito sa experience ko at bilang isang repoman. Na kung talaga bang ipapa-SPG niya. Pero, ito yung sagot naman ng, nung isang kausap ko na HPG personnel, Sabi nga niya, wala kaming pakialam dyan sa utang niyo na yan. Pero, pag may court order na, lumapit sa amin ng sheriff, may court order, hahatakin namin yan. Kung basta tutulong kami para ma-flag down yan. Lalo na kung nandiyan yung sheriff. So, ano ibig sabihin?
hindi pwedeng basta-basta ipapanakot na ipapa-HPG ka na. Bakit kanyo? Wala pang court order eh. Dahil lang sa hindi ka nakakabayad, ipapa-HPG ka na. Wala ka namang criminal case na ginawa para di ba? Na criminal na ginawa. Walang pagbabasihan ang HPG personnel na para tulungan kayo na hatakin yung sasakyan. Lalo na kung walang court order. At the same time, sino ho ba ang pwedeng mag-file ng karnaping o HPG, ipa-HPG ang sasakyan? Ang pwede bang magpa-file ng karnaping ay yung bangko? Pwede bang mag-file ng karnaping ay yung pumupunta sa inyo? Pwede bang mag-file ng karnaping ay yung mga barangay? Kasi minsan, pinapabarangay pa. Mega love shoutout kay Kuya Al Kabansag. Kuya Al, mega love shoutout sa iyo. So sino ba talaga ang pwedeng mag-file ng karnaping o kaya alarma, no, pagkadating sa sasakyan? Siyempre, ang natural na pwedeng mag-file ng karnaping ay yung nakapangalan sa ORCR. Kung ikaw yung nananakot, sasabihin mo, ipapa-SPG mo na, okay, sabihin mo, papa-plug down ko yan sa labas, malabo, no? Na maipa-plug down mo yan o maipa-alarma mo yan. Kasi ang pwede lang magpa-alarma dyan ay yung nakapangalan sa ORCR. Meron bang pagkakataon na pwedeng ang bangko o yung naghahatak ang magpa-plug down? Pwede naman. Basta na-file na yung demanda at may court order, may sheriff. Sige, aabangan lumabas yan. Pwede mo po-plug down. Pero kung walang court order, wala pong HPG na pupunta para ipa-plug down yung sasakyan na yan. Wala pong papayag na SPG personnel na dahil lang sa utang at naniningil ka, gusto mong atakin, gagamitin mo sila. Maliban na lang na magpagamit sila, alam na natin yon, no? Kasi meron din akong mga karanasan lumapit sa akin, buti na itawag niya sa attorney niya, merong sumama, no? Pero nung pinatanong na attorney kung bakit sila nandoon, sabi nila, nag-ano lang daw sila, nag-checkpoint. Na-tempo lang na lumapit itong mga naghahatak, syempre inassist nila dahil kasi daw, baka magkaroon ng komosyon. Pero bandang huli, umalis din po yung yung HPG personnel. Kasi nga, wala silang doon, wala silang jurisdiction para payagan yung mga naghahatak na kunin yung sasakyan. Ang ginawa lang ng HPG doon, tinignan yung ORCR, tinignan yung lisensya. Kumpleto naman. Sir Leo Timtiman, maraming salamat po sa pagdalaw sa aking live. Mega love shoutout sa iyo. Tsaka dun sa mangilan-ngilan na nandiyan, no? So ako naman, okay lang na mag-vlog ako ng ganito, every day hanggat maaari. Kasi nagbabawas ako ng mga dumadaming nagtatanong. Ngayon, kung ang tanong naman nila, nandiyan na sa title, so hinihiling ko na panoorin na lang, no? Yun din naman ang isasagot ko sa kanila. So, balik tayo, no? Maraming nananakot, sinasabi, papa-alarm. So, yun ang sagot ko. Ang pwede lang magpa-alarm yung nakapangalan sa ORCR. At saka yung kanyang ino-authorize, no? Na magpa-alarm kung hindi siya available.
Kasi kung titingnan ninyo, pwede mo bang ipa-alarm ang isang sasakyan under your name, tapos ikaw ang gumagamit? So, siyempre malabo. Pwede mo bang, parang sa madaling sabi, pwede mo bang karnapin ang sarili mong sasakyan? Di ba hindi? Malabo mong karnapin sarili mo sa'yo. Nakapangalan sa'yo yan eh. Tapos may magsasabi sa iba, ipapa-alarm nila. Oh. Paano nila na ipa-alarm? Paano nila ipapa-HPG? Oo, may utang yan. Di doon ka nila bibirahin sa utang mo. Meron namang kontrata yan na pag hindi ka nakabayad, papailan ka ng writ of repleaving. Madidimanda ka. Doon pwede. Pero yung sila ang magpapa-alarma, sila ang magpapa-HPG, hindi po. Ako, binobroadcast ko yan. Kasi alam nyo, marami na rin tayong mga tropang mga nasa kapulisan na hindi nila gusto yan. No? Na gagamitin nyo yung pangalan nila o pangalan ng kanilang grupo para magtagumpay kayo dun sa inyong pananakot at makuha yung sasakyan. Meron naman tayong due process of law. So, pag hindi binigay, di file ng demanda. Mega love shoutout kay Sunday Podresimo. Boss, halimbawa, wala na yung tao sa address na nakaning sa kanya na kumuha ng motor. Paano at ano po ang ginagawa ng repoman nun? Hindi, pagka wala na po talaga sa address, skip tracing po talaga kami. So, marami naman kaming paraan para hanapin yung sasakyan. Ngayon, kung talagang walang-wala na, lalo na yan, motor, alam nyo, napakahirap sa amin pagka motor kasi pwedeng ipasok sa loob ng bahay eh. Siyempre, yan yung subject namin na hatakin. Pag tinago, totoo lang, mahirap hanapin. Kaya nga may vlog ako na kung ilang motor ang hinahanap o hindi pa nare-recover. Sobrang dami, hundreds of thousand. Pati sa sasakyan, ganun din naman. Pag nag-move out, so ano ba ginagawa ng mga repoman? Marami, iba-iba po. Ayoko lang masyadong disclose dito, no? Kasi trabaho na namin yun eh. Baka mamaya merong mga magagaling na scammer, maririnig pa yung sinasabi namin kung paano kami maghanap ng motor o sasakyan, di alam niya na ngayon kung paano itatago. So may follow-up na comment si Sunday, no? Kaya lakas ng iba magtalon kasi di basa-basa mapapa-alarm sa sasakyan. Talagang yung makabili lang talaga. Alam nyo, talagang mahirap din talagang ipa-alarm yung sasakyan, lalo na kung sa talon kasa. Kasi kusang loob kasing binibigay nung nagbebenta ng sasakyan. Kunyari, dumaan sa Asyumbala hanggang sa naging talon kasa. Mahirap talaga ipa-alarm. Lalo na kung binenta mo, kumita ka. Diba? Kumita yung nakapangalan. Tapos kusang loob pang binigay ang susi. Diba? Pero meron pong ganyan na sumalo, tinakas, napailan po ng demanda, nakulong po, meron po. Meron na po yung mga nag-a-assume, may nakukulong po. Okay, dito sa ating idol na si Kapogs Moto. Kapogs Moto. Next time, arte tayo. Maraming salamat sa pagdalaw mo sa aking live. Magandang araw po, idol. Shoutout naman po dyan. Mega love shoutout.
Kapogs Moto. So, ayun po, no? Balik tayo doon sa topic kanina. So, malabo po talaga na pupuntahan ka at sasabihin sa'yo na ipapaalarma na yung sasakyan mo kung merong ganun pananakot. Kasi merong iba, 1 month past due pa lang, ganun na yung pananakot eh. Kaya siyempre, umaalma, no? Oh. Pero meron din talagang iba, nakakapal ang muka na sobrang haba na ng past due. Pagka ganun naman din naman, siyempre, surrender nyo na kung di kayang bayaran. Sir, paano makukulong yung nag-assume? Pinakulong ng first owner or ni Kasa? Actually, ang nagpakulong po talaga doon, hindi, walang anong Kasa doon. Ang nagpakulong po nun yung first owner po. Actually, ang pinapile na case is carnapping tsaka estapa. Sa carnapping failed to return. Yun po yung term na ginagamit, no? Pero yung pinail sa korte. Nagkaroon siya ng warrant. Ang lumusot po ay yung carnapping. So merong korte na na nagbibigay ng hustisya sa ganyan. Siyempre, ang problema natin diyan, gastos. No, katulad nga nung isa pa rin na pinuntahan ko, nagpasama pa sa akin yung client, siya yung masigasig na nag-file ng carnapping at estapa. Carnapping din ang lumusot. Kaso, pagdating nga namin sa police station, pinupuri siya ng mga pulis. Kasi siguro nasa 8 ang nagreklamo, pero siya lang ang masigasig na nagtuloy sa korte. Kaya nangyari, nagkaroon ng warrant of arrest yung nag-assume, nakulong po, nadampot po. Pero ang dami niyang biktima, nasa 8. Pero isa po yung naging masigasig. So ibig sabihin, kung magpa-file din kayo ng kaso, pwede pong makulong yung nag-assume. Pwera pa po yun na pag may file case na at nagkaroon ng court order, pwede nyo na siyang ipa-alarm sa HPG. Kasi may court order naman na. Usually, gaano po katagal malabasan ng warrant, mga ganyan, boss? Ayun, sir, depende po yan sa court, sir. Alam niyo naman, minsan magpatawag ng hearing, napakatagal. So, yung 8 na nabiktima, yung isa doon na nagtuloy, yun nga yung nagkataon na lumapit din sa akin. Pero nakapag-file na siya, no? Inabot nga ng 1 taon bago lumabas yung yung warrant. Pero bago lumabas yung warrant, tinatawanan pa siya nung pinailan niya ng demanda. Kasi daw, parang alam nila, mukhang hindi daw lulusot. Lumusot nakulong. Tapos ngayon, ang bail po, 300,000. Kaya tumatawa pa rin yung ng biktima. Paano? Maliit lang sa kanila yung 300,000 sa dami ng naluloko nila sa assume balance. So yun po, no? What is 300,000 kung nakalimang sasakyan ka naman? Kagaya nga nung isang nabiktima na kausap ko, pina-assume niya ng 200,000, tapos binenta naman sa talon ka sa 1.2. O magkano kinita nung pinaka-ahente na bumili ng assume balance? 1 million. O ngayon, kakasuhan mo ng karnap, magkano yung bail? 300,000. Diba? May 700,000 bang barya, isa lang yun sa kanya. Barya, kasi barya lang sa kanila yan. Malalaki naman kasi ang kita ng mga yan. Kaya nga, inikayat ko ang karamihan na wag nyong tangkilikin yung assume balance na yan. Kung hindi kaya, surrender. Ngayon, kung meron kayong kamag-anak, kaibigan, o di sige, pasalun nyo para masave yung pangalan nyo. Pero kung nakilala nyo lang sa social media, tsambahan na lang. Ngayon, dati malaki tsansa mo na makakita ka ng matino.
na sasalo ng sasakyan mo. Ngayon, napakaliit na lang na makakakita ka ng matino na sasalo. At yung mga sumasalo, bakit hindi na lang sila mag-loan? So, ibig sabihin yan, yung iba dyan, sira din ang pangalan. O kaya, walang kakayahang magbayad. So, ipagkakatiwala mo ba na sila ang magbabayad ng monthly amortization mo for 4 years, di ba? Eh, di ilang buwan ka rin na ilang taon ka rin na nag-aalala na, o paano kaya ito? Baka hindi na bayaran. Ano? So, ayun, balik tayo dun sa topic kanina. Yung papa-HPG ka. So, malinaw po tayo doon. So, ang pwedeng magpa-alarma, pwedeng mag-file ng karnap, yung mismong nakapangalan sa ORCR. Kasi po, siya ang kinikilala ng ating estado na nagmamay-ari. Valid yung dokumento, ORCR yan, nakapangalan no? Nakapangalan dun sa nag-loan. O, di gagawin na lang ni financing, ayaw mo mag-surrender, file kami ng replibin. So, yun, pag due process of law, yun po talagang dapat. Maliban na lang kung makuha kayo sa pakiusapan, o kaya makuha kayo sa pananakot, nasa inyo na po yun kung ibibigay niyo yung sasakyan. Pero kung malaki naman ang utang ninyo, siguro 3 months enough, surrender nyo na rin naman. Kasi mahirap din po yung mapapailan kayo ng demanda, ikasisira po ng pangalan ninyo. So, wala pa tayong ganong tanong. Ang sagutin naman natin yung pangalawa. Ito, kakausap ko lang kanina. Ipapakulong na daw siya. Nag-loan ka ng motor naman ito, Totoo ba na makukulong ka pagka nag-loan ka ng motor? O sige, sabihin na natin pati sasakyan, makukulong ka nga ba talaga? O singit natin to, si Sir Sunday uli. Sir, ba't kaya paghulugan yung motor, halos doble ang presyo? Kaya siguro nahihirapang maghulog yung iba at natutuloy sa talangkasa. Alam mo, yung ganyan paglo-loan ng motor, nasa naglo-loan naman yan. Kaya nga may kontrata yan So, kung ano nilalaman ng kontrata, pag pumirma ka, ibig sabihin payag ka. Ibig sabihin, ready ka rin na magbayad kung magkano yung penalties, kung magkano yung interest na ipinapataw ng financing. Ngayon, kung yan ibebenta o itatalon ka sa nasa may-ari na yan kung gusto niya ng problema. No? Tsaka, sir, ang talon kasa kasi yan parang mas mabigat yan doon sa assume balance. Sa talon kasa, sadya na talagang hindi binabayaran yan. Tapos ibebenta ng medyo mataas ng konti sa assume balance. Halimbawa kasi sa assume balance ang sasakyan yung mga Mirage nakukuha lang ng 60 to 100. Pag talon kasa po, inaabot na po yan ng 200. Mga 250, mga ganon. Sagot din tayo sa mga nagme-message Pero ako, sir, sabi ni Jenaline Lorana, pero ako, sir, ayaw ko dun sa binigay nilang SOA. Wala silang history na binigay. Alam niyo, magkaiba kasi ang SOA o statement of account dun sa history. Ang SOA, papakita lang dun yung current na utang mo at yung dapat mong bayaran. Pero, dun sa history, makikita mo yung lahat ng binayad mo, kung anong date, at kung saan ito na i-apply. So, malalaman mo ngayon na nagbayad ka ng January, na i-apply siya sa month ng January. Hindi ka nagbayad ng February,
Tapos nagbayad ka ng March, pagbayad mo ng March, nai-apply yon doon sa utang mo ng February. So, meron kang past due na 1 month. No? So, magkaiba yan, dalawa, yung history. So, parehas po yan na kailangan ninyo. Kaya kailangan, pwede kayo mag-request ng history of payment. Ito si Arnel Gamad. Walang nakukulong sa utang, idol. Hindi, totoo yun. Walang nakukulong sa utang. Pero may mga kasing article yan sir no? Halimbawa, sakyan na lang. Hindi ka makukulong diyan. Pero diyan lang yan. Huwag mo nga alisin. Huwag mong ibebenta. Huwag mong ipapasalo. Kasi pag yan inalis mo, malalabag mo yung Article 319, yung removal of chattel mortgage. Tapos at nakalagay din doon sa promissory note and chattel mortgage, bawal mo yung isanla, ibenta, o kaya ipa-mortgage mo rin sa iba. Bawal yan. So, utang na sasakyan, akala nyo walang kulong? Yung utang mismo, okay yun, nandiyan lang yung sasakyan. Hindi ka nakakabayad, okay yan, hindi ka makukulong. Demanda ka ng bangko, civil case lang. Inalis mo, binenta mo, sinanla mo, pinasalo mo, pina-assume balance mo, hindi ka na nakabayad. Napatunayan ng bangko na yan talagang binenta mo. Breach of contract po yun. So, pwedeng mag-file ang bangko ng demanda ng Article 319 o removal of chattel mortgage. So, sa Article 319 po, criminal case po, may kulong. So, depende po dun kung paano mo pangahawakan yung inutang mo. No? Pero kung sinadya mo po na alisin, katulad ng sakyan, naka-mortgage yan, may kulong po. Ngayon, kung sakali man dun sa credit card, ang nakikita ko parang, okay lang yun. Hindi ka basta-basta makukulong. Pero sa ngayon yata meron ng itinaas na presyo na pwedeng mag-file ng criminal. So, hindi ako tiyak doon, pero ang pwedeng i-file ng pagkadating sa utang na credit card, yung mga civil case po. So, yun, Sir Arnel Gamad. Depende po. Kaya alam kong isagot yan kasi totoong nangyayari po yan na pagdating sa auto, nagpa-file din po kami ng criminal case. Yun po, balik tayo dun sa topic ko. Sumisingit po tayo dun pagka merong intervention na nangyayari, pag merong gustong live na magtanong. So, pwede nating sagutin yan. At kung napapansin nyo, malakas din ang loob ko na humarap. Kasi sa dami na ng experience, sa dami na ng lumapit kay Repoman, so alam na natin halos sagutin halos lahat ng mga tanong. So dito, iniiwasan ko lang na wag na sana muna kayo magbabanggit ng pangalan ng bangko, pangalan ng company, pangalan ng tao, para dire-diretso yung sagot ko kasi ayoko rin naman na parang pag binanggit yung bangko masisira, baka mabalikan tayo. So yun, iwas akong sagutin yon. Kahit na magtanong kayo dyan, binanggit nyo yan, maaaring sagutin ko yung tanong nyo, pero iiwasan ko po yung mga pangalan ng mga company, So ayun po, meron ngang lumapit na ipapakulong. So totoo ba yun? Dalawang bagay ang pwedeng mangyari, na maaring totoo. Kagatulad ng sinabi ko, yung motor, inalis mo, hindi na makita. So, pwede kang mapailan ng criminal case. Pinasalo mo, mapapailan ka criminal case. Magiging totoo yung pananakot ng mga nagpupunta. Pero kung dahil lang din sa utang, o ilang buwan na hindi nababayaran, ipapakulong ka,
wala akong nakitang criminal na ginawa ka, no? Maliban na lang kung mapatunayan na yung motor o sasakyan, kinahoy mo, nakita nila, o tas sinurrender mo. May ganun kasing nangyari na lumapit sa akin, nag-file ng criminal case yung financing, pero motor yun. No, yung maliit lang na company na masipag mag-file. Sabi ni Sir Sunday, mahigpit pala talaga sa auto compare sa motor. Yes sir, mahigpit din sa auto. Opo. Pero minsan may motor din na financing na mahigpit. Katulad yun, no, yung isang lumapit nga sa akin, naipasalo niya, diretso nag-file po ng ng criminal case. Ang nangyari, nakulong po yung client, nakulong din po yung tatay. Yung client pala, hindi pala nakulong kasi nasa abroad siya. Pero may warrant din siya. Ngayon, yung tatay, nakulong. Kasi, nung lumabas yung warrant, yung tatay ang available. Yung anak nasa abroad. So, ayun po. Marami pong mga situation na pwede talagang makulong, no? Na pagdating sa mga loan. Tapos ang nangyari noon, nag-bail po sila ng dapat ang bail noon, totoo lang 2,000 lang. Lumaki po dahil may mga piyansador, may mga ganun sa pag nakulong ka, may mga naglalakad. Umabot po sila ng 13,000 bawat isa. Siyempre, paasikaso muna para mapabilis yung piyansa. So hanggang ngayon, alam ko hinihiring po yun. Ang hinihingi lang naman ng financing din naman mabayaran sila. Pag nabayaran, tapos na yung problema. Kasi pinasalo mo diba? Ayun po, no? Meron pa akong isang tanong na gusto ko ring sagutin, Yung bang mga pulis, mga sundalo, bakit kaya ayaw ipaloan ng mga bangko? So yan, tinanong ko rin dati yan sa boss ko. Bihira kasi sa amin bihira ako may mahatakan na mga pulis. Kasi nga, hindi naman sila pinapayagang makapag-loan. Maliban na lang, yung asawa nila may business, nakakuha ng loan. Tapos hindi nakabayad, nung hatakin ko, pulis pala yung may dala. Mangilan-ngilan lang po yung mga mahirap kausap na mga pulis. Parang katulad din naman yan ng mga ibang businessman na kung sino pa ngayon maraming pera, ang hirap kausap. No? Hindi mo mapasurrender yung sakyan, kaya nagpa-file kami ng writ of replevin. Pero merong ibang pulis, ayaw masira yung kanilang career, kusa, nagsusurrender. So, minsan kung sino pa yung mga ganyan nasa pwesto, madali rin namang kausap. O, gaya ng sabi ni Sir Sam, medyo risky. Hindi, totoo naman po yun. Pagka pulis na nag-loan, medyo risky. Pero, kung susubukan mong kausapin, minsan mas madali pa. No? Madali pa silang kausap kasi alam nila yung batas. Minsan, pagka mahirap kausap, lapit ka kay hepe. Lapit ka kay Iyas ba yun? Pero may mga financing na pwede silang makakuha. Sabi ni Sam. Yes, meron. Kaya ko nga binablog ito kasi para mabigyan naman natin ng pagkakataon yung mga pulis, mga sundalo na makapag-avail din naman ng mga pinapangarap nila sa sakyan. Malalaki rin naman ang kita niyan Tsaka pwede naman natin i-divert yung kanilang income. Kasi baka magulat ka, meron palang mga business yan, di ba?
So, approvable naman dapat. Pero dahil nga sa pulis sila, sundalo, ayaw. Kahit nga yung yung mga barangay chairman, yung mga politiko, disapprove eh. Yung mga basta yung parang medyo may authority, ayaw kasi nga risky. No? So pagka ganung hindi kayo makapag-loan, mga katropa natin diyan na mga pulis, mga sundalo, gusto niyo magkaroon ng loan, punta kayo kay Repoman, private message niyo ako, endorse ko kayo. Tiyakin nyo lang na may kakayahan po kayong magbayad. No? Baka naman mamaya, malaki nga sweldo mo, dami mo namang pamilya. Huwag nyo na subukan, no? Para pagdating ng araw, hindi rin kayo mamroblema. Pero ako, naniniwala ko, mas marami ang matitinong pulis, lalo na sa sundalo, mas maraming matitinong sundalo, no? Na pwede natin bigyan, no? Pwedeng tulungan na magkaroon. So meron naman din talagang ibang bangko na nagbibigay ng loan, o kaya kunyari may asawa kayo, yun ang ginagamit ang pangalan, okay naman. Pero kung ikaw lang alone na naglo-loan, mahirap, no? May mga kausap akong ganyan, mahirap na makakuha. So ngayon meron akong on process na tinutulungan, nasa AFP siya, makakakuha na ng approval. So, ibig sabihin, pag na-approve siya, di meron tayong mga natulungan na sa iba, ang hirap nilang mabigyan ng approval o hindi makakuha, pero pwede naman, no? Pwede. Meron tayong malalapitan. Kasi ako, marami nga akong kilalang vlogger, mayayaman yan eh. Lalo na yung si RNR Big Bikes Rental, yan. Ang daming big bike niyan kung gusto niyo mag-loan. Hindi pala mag-loan, kung gusto niyo magrenta. Masarap din na paminsan-minsan makasubok na magdala. Mingay lang mo yung aso. So yun, balik tayo doon kay Big Bike Rentals. So sa mga gustong makasubok na magmotor ng big bike, magmaneho, ayun, masarap. Pwede kang maka-experience. Pwede kang mag-arkila kahit one day lang. Si Sunday uli, merong uling tinatanong. Ayun na, about naman sa mga pulis natin, no? Kung talagang, kasi kaya ayaw silang palunin dahil mahirap daw hatakan, So, totoo yun, may pangyayari na ganon. Kaya kailangan na makikipag-usap din. Siyempre, medyo maayos ka din makipag-usap. Kung aangasan mo yan, di ba? Hindi mo alam, pulis na pala kausap mo, sabihin mo, ipapa-SPG kita. Yung pala, nasa SPG na, di ba? So, nakakahiya, di ba, kung tatakutin natin yung mga yan. Hindi naman natin kailangan takutin. Kausapin mo na maayos, ipaunawa ang problema, ipaunawa yung magiging consequence niyan, susurrender yan, bibigay yan. Pag hindi bumigay, syempre, ako, ayoko i-broadcast, may mga iba tayong mga pamamaraan na pwedeng gawin. Pero, totoo lang, pagka nasa serbisyo, madaling hatakan. Ito naman, nagtanong si Sunday uli, boss, halimbawa, nangyari sa kapitbahay ko, kumuha ng hulugan ng motor. Yung kakilala niya, tapos siya yung kinuwang endorser. Problema, di na mahaligilap yung kakilala niya na kumuha ng motor. Siya ang Problema, di na mahagilap yung kakilala niya na kumuha ng motor. Siya hinahabol ng kasa kasi sa kanya, dati nakatira yung kumuha ng motor. Ayun po, Pag may kilala kayong kukuha ng motor,
Tapos gusto niyang gamitin yung pangalan mo bilang co-maker. No? Kung endorser lang, okay lang 'yon. Ako nag-endorse ako ng mga ng mga gustong kumuha ng motor. Pag hindi nakabayad diyan, syempre hindi naman ako hahabulin. Nag-endorse lang naman ako no? O sinabi ko lang, ayan, pabor naman yan dun sa kasa na sinasabihan ko na, ito, ino-endorse ko to. Bigyan mo to ng motor. Pero hindi, wala akong dun, wala akong sagot dun. Yes! Saglit lang may mga aso lang Magkano yung aso? Ayun po, no? So, kung endorser ka lang, wala namang problema. Ang mahirap po, pag pumirma ka as co-maker. Kasi po, sa co-maker, parehas lang po kayo ng ng liability nung nag-loan. Kaya ka nag-co-maker kasi kung hindi siya makakabayad, ikaw ang magbabayad. So, natural, ikaw ang hahabulin. O yun po, katulad nga nung meron ding lumapit sa akin, itong motor, no? Naibalik na yung motor. Ang problema, may mga kinahoy, yun ang bintang nung financing. Nag-file ngayon ng demanda. Pati client, asawa, co-maker, lahat sila nakulong. Pati yung co-maker. Kaya po, wag po tayong basta-basta mag-co-maker kung hindi nyo kilala. Gaya niyan, sinasabi nyo, dati nakitira lang yung kumuha ng motor. No? Mahirap magpagamit ng pangalan. Lalo na sa sasakyan, di ba? So, yun po ang sagot ko dun sa ating kababayan na si Sunday Podresimo. Ayun po mga karepo, kung meron sa inyo na gustong mag-loan ng motor, meron po tayong malalapitan na pinakamababang interest rate sa market. So, i-endorse ko po kayo para magkaroon ng pinapangarap yung motor. Ito, sabi niya, co-maker boss pala kasi di siya ma-approve kasi nakakuha na before yung kapitbahay ko ng motor. Naman, hulugan niya kaya para ma-approve yung kakilala niya, need daw pumirma sa certificate. Ayun po, opo. Parehas po yan, parehas po ng liability yan. O parehas ng responsibility. No, pagka hindi nakabayad, in absence nung hindi nakabayad na yon na client, si co-maker po ang sasalo. Ayun po, medyo napahaba natin yung live natin. So kung wala na kayong tanong, mag-e-end na po si Repo Man PH. Maraming salamat po sa nagpunta. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po.